Let's start with searching Google PSA helpline.ph and then click mo yung naka-green na logo ng PSA and then i-direct ka dyan sa online application and delivery. Click mo yung order now and then after nyan basahin mo yung mga ibang nakasulat and then isi-choose mo lang anong kailangan mo, birth, marriage, Xenomar death or Xenodeath. And then sa baba click mo yan, I accept, tapos I consent. And then, scroll mo lang pataas kasi merong next dyan na gagawin mo. Okay, so click mo yung continue. And then, pili ka lang kung sarili mo ba own Xenomar or sa ibang tao. Continue mo lang. At tapos, yan yung 7 steps na kailangan mong ma-fill out. Click mo yung continue para ma-start mo yung first step. Okay, so first, there's an instruction sa taas. Click mo kung female, male, single, married. Choose ka lang dyan. First name mo. Kung ikaw yung kukuha, okay? Kung ibang tao, yung first name niya. First name mo, dapat exact spelling kasi hindi pwedeng mali. Uulit ka. Middle name. Lagay mo yung middle name mo. Tapos, yung last name. Make sure na yan yung nasa birth certificate mo. Exact birthday mo. Yung month. Day. Lagay mo. And then, year. So, next, anong ID yung ipapakita mo sa PSA pag na-claim mo na yun? So, lagay ko lang Philippine Identification Card. And then, second step is, click mo lang yan kasi fina-finalize. Yung kasunod is your father's name. So, kung wala kang father's name sa birth mo, click mo yung sa taas. Pero kung meron, fill out mo yung first name ng papa mo, yung middle name niya. Yan. Dapat correct spelling. Kaya pag nag-fill out ka nito, kailangan alam mo talaga. Kasi minsan nagkakamali ka sa E tsaka sa I eh. Kaya, isipin mo yun. The next is yung last name, yung apelido. Then, click mo yung continue. So, nasa fourth step na tayo. Yung mother's maiden name. Ang ibig sabihin yan is yung apelido ng mama mo nung dalaga pa. Nung hindi pa siya kasal. So, name una ng mama mo. Yung middle name niya, which is yun yung apelido ng mama niya. Tapos, last name niya. Apelido ng tatay niya. Lagay mo siya dyan. Madali lang naman to. Tapos, click mo ulit continue. And then, kung saan ka pinanganak. Okay, so ilagay mo is automatic na Philippines. Then, province. Anong province yan? Meron na yung choices dyan. Isuscroll mo lang siya. And then, next is yung municipality. Anong munisipyo yan? Then, click mo continue. And then next, para saan ba yung request mo? Kailangan mo ba yan para sa travel, sa school, sa munisipyo, may requirements, sa marriage ba, benefits ba, at iba pa. So dito, sa 7th step, dalawang option yan. May door-to-door at pick-up. So, ang pinili ko is pick-up kasi mas ako doon sanay. So, hinanap ko lang yung malapit na lugar na pwede kong kunin yung paper ko. Hinanap ko is Gen 3. So, pasok siya. Nasa Robinson. And then, pangalan nung kukuha, which is ako. Number ko. At, syempre, email. Dapat yan yung ginagamit mo kasi magsisend sila ng email sa email mo ng confirmation or i-verify nila kung
kukuha ka ba talaga? Ikaw ba talaga to? So, ilagay mo lang dyan yung email mo. So, sa part na yan is, pag-click mo ng continue, may mag-i-email sa'yo agad. Punta ka na lang sa email. So, sa email na yon, meron silang ibibigay sa'yo na reference number. So, after mong ma-receive yung reference number, pupunta ka sa GCash. Yan. Sabi nila, pwede mo na yung bayaran. So, punta ka sa GCash, open mo yon, punta ka sa bills. Pagkakita mo dun sa bills, may lalabas dun kung anong billers. Click mo PSA Helpline. Lalabas yung PSA Helpline. Yan. Tapos, ilagay mo yung reference number, contact number, at email mo, at yung payment. Tapos, marereceive mo na yung confirmation na nagbayad ka na. And after 3 days, pwede mo na siyang i-pick up. Ganun lang kadali.